Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Biyernes, pero tanghali na, 12:15 na dito sa akin mga lods, no? So ayan, mag-update tayo ngayon. Syempre alam niyo naman yan mga lods, na everyday tayo. So marami tayong news ngayon at matitindi. Alam niyo ba kung bakit? Maraming coins ang nagwagi ngayong araw na to, o kaninang madaling araw, o kagabi, I don't know na meron tayong update sa PITE. Alam niyo yung PITE, yung PYTH ba yun, no? Nag-pump siya ng alas all lampas pala 100%. Ganun din yung chain link, no, yung nang tatrash talk sa XRP, nag-pump din mga idol. So grabe, lahat sila nag-pump at marami pang ibang coins na nag-pump. So ayan, kita niyo yung fight, nag-pump siya ngayon. So yung chain link, mamaya i-update natin yung news na yan, no, kung ano yung nangyari. Tapos meron din nagsabi, nako, ang dami namang coins na nag-champion ngayon, binanggit ng US, pero bakit hindi binanggit yung XRP? Wawa naman. Wawa naman yung XRP. Nako, sabi ko sa inyo, huwag na kayo bumili ng XRP. O, yun yung mga sinasabi nila. So, mamaya, check natin yung news na yan, mga idol. No? So, mag-start na tayo. Kita nyo tong ating crypto bubble. Kung titignan nyo yung week, Kronos pa rin, no? Meron pa rin. Pero sa day, yung fight talaga, medyo malaki yung inap niyan kanina eh. Pero ngayon, kasi kayo ng madaling araw, halos mga nasa 150 plus yung ano niyan eh, yung kanyang pump. Ngayon nasa 87. Pero ito yung max niya, although syempre mababa yan. Pero sa 7 days, biglang tumaas yan. 24 hours, ayan, kita nyo. So, kita nyo, from 6 pesos, umabot siya ng 13 pesos. Almost 100% pala. Sorry mga idol, almost 100%. Yung tinaas niya, di ba? Kita nyo. So, mamaya malalaman natin kung why Delilah, mga loads, no? Pero grabe rin yan, no? Ano pa ba yung mga tumas kayo na? Yung link. Grabe yung link. 50% din to, mga loads, no? Pero nag-drop din. Ayun, no? Tingnan nyo from, ito, di ba? Pero bumalik din. Alam nyo, kasi nga, alam nyo nung lumipad to kaninang madaling araw, ang daming nagagandang post. Wala, panis ang XRP. Chainlink is the best. Mamaya na yan. Mamaya na natin tatalakayin yan, mga lods. So, punta muna tayo sa ating global news. Laging una yung global news sa atin, no? Kasi importante rin to, mga lods, no? Although, hindi ganun kalaki, pero nakaka-apekto to sa ating market, no? Yung ating mga global news tungkol sa iba't ibang nangyayari sa mundo, no? So, dito muna tayo at grabe ang nangyari dito, mga idol. Post ko lang muna, ganito natin. Tanggalin natin yung sounds. Kasi ngayon, bago lang to eh. Na watch horrifying footage as a F-16 fighter jet crashes, bursting in flames, training for an upcoming air show. So nagte-training siya para sa air show, pero yun nga, nag-crash, mga lodi, no? Ayan, no? Ito yun, no? Ayan, grabe, tuloy-tuloy, no? Wala akong nakitang tumalon na na kumbaga tawag doon yung sa seat nila, no? Ayan, no? Boom. Naku, dire-diretso. So, nag-trending to, mga lodi. At syempre, hindi pa alam kung may namatay. Check ko nga dito. The cause of the Polish F-16 crash in Sadko during random air show rehearsal is still under investigation by authorities. No official details on the cause have been released as of now. Pero wala pa rin kasing nakalagay kung na-deads yung pilot. Na-deads ba yung pilot? Horrifying and Poland airbase. No chance to ayun, eject, no? Hindi naka-eject yung pilot. Sending thick black smoke into the sky, crew crashes to the scene. But despite their immediate response, the pilot had no chance to eject and was killed instantly. Yun lang na-killed nga instantly pala, mga lodi. Sa Poland to. Authorities have since confirmed the fatality and launched an investigation into the cause of the crash. The random air show is one of the Europe's largest aviation events. So nagpa-practice siya kasi, mga idol eh. And then ayun, no? Hindi siya nakapag-eject. No, nako, kawawa naman, mga idol, no? So dito kasi sa video na to, iba't ibang angle, no? So grabe. So rest in peace, no, kay idol. So ayan,
Isa pa, nako ito matindi rin to mga lodi. Bakbakan to mga idol. Mangyayari kaya sa Pilipinas to. sino kaya magsabong doon? Si si Robin. Si Robin tsaka si Dito Lapid. Dito mga lodi, hinaan ko lang habang binabasa natin panoorin niya. Senators in Mexico engage in peace fight after heated debate over US military intervention against drug cartels, no? So bakbakan to mga lods, no? May talaga nagpang-abot diyan. Yan, suntukan talaga yan eh. Ay, hindi ko alam kung sino yung naka-green, no? Ayun, tumalsik tuloy siya. Ayan. O, di ba? Ikaw, makikialam ka? Sabi niya na sa naka-green, ikaw, makikialam ka? Una ka lang dyan. Ikaw kasi, inaano mo yung tropa ko. Sabi niya gano'n, no? Umalis ka na. Umalis ka na. Sa restaurant tayo dito, ayaw umalis. O, sabi niya gano'n. Umalis ka na. Ano mo? Sabi niya gano'n, no? Sandali lang. Sabi na ito, sandali lang. Huwag kayong mag-away. Pag-usapan natin to. Sabi na ito, isa pa ha? Isa pa. Pumunta ka doon. Ayan. Grabe, no? So, alam nyo kung ano yung pinagawa nila? Sa US military intervention against drug cartel. O, ayan. Ako, sangkot na naman yung US, mga idol, no? Chipin nyo yan, ha? So, ayun, mga lodi. Trending kasi to. Siyempre, kasama yung trending sa binabalita natin. At siyempre, global news din yan. So, mababalita kaya ito sa ating, media. Kung sa atin, mangyayari to, sino kaya ang muntik na mag-away sa atin, si si Robin, tsaka si Villanueva, si Cayetano, tsaka si Subiri. Ayun pa lang yung muntik na, mga magpang-abot doon. Pero sa tingin ko, sa Pilipinas, hindi mangyayari magpang-abot. Siguro, pag merong si Marcoleta, kung sakali, pag merong makulit talaga, kasi mapaaway doon, mga idol, no? Sa imbestigahan nila ngayon, sa mga flood control, may banatan siya ron, mga idol, di natin alam, ha. Ayan. So, punta na tayo sa ating mga malulupit na nyo. Ito, delikado rin to. Grabe mga news natin ngayon. Mga idol, Mother of all Google. Mother of all Google? Breaches puts all 2.5 billion Gmail user at risk. Nako, may Gmail pa naman ako. Patay tayo dyan. The hacking group known as Shiny Hunters broke into a Google database managed through Salesforce cloud platform by tricking a Google employee into sharing login credentials in June. Ano na nangyari dito? Ayan, shoutout kay Kevin, ha. Siya yung nag-ano sa akin dito, wala pang update eh. Walang ibang comment. O, ayan. No, so titignan natin kung ano mangyayari sa update na to. Totoo kaya to? Check natin dito. Tanungin na si Grok. Ang tagal ni Grok. Come on, Grok. You can do it. Baka sabihin kasi fake news eh. Check lang natin mga lods, ha. The breach exploited in a Google employee's credential obtained by social engineering by Shiny Hunters, a notorious hacking group with a history of targeting major firms like Microsoft and AT&T, stealing over 500 gig and 110 million records respectively, highlights their Google claim of no password theft contrast with expert warning of increased hacking attempts using common password, urging users to adopt multi-factor authentication, backed by 2022 Carnegie Mellon study showing it reduced account compromise risk by 99%. So okay na pala mga lods, no? Na-reduce na ng 99%. At ito, shoutout kay Kevin A. Kanye West, yung token collapsed over 80% after launch, leaving 51,000 traders with 74 million in losses, while just 11 wallets profited over 1 million. At yung mga 11 nag-profits na yan na wallet, mga lodi, sasabihin ko sa inyo kung ano-ano yung mga yun, insiders, developers, at crypto exchange. Ayun yung mga yan, mga lodi, no? Hindi ko alam kung bakit may mga tao pa rin sumusugal sa mga ganitong coins. No, lagi na nating sinasabi yan. Pag mga celebrity, walang kwentang coins yan. Kahit na sino pa yan. Si Trump na nga eh. Si Trump na nga eh, naglabas, wala, bumagsak pa rin eh.
'Di ba? So ngayon pinipilit nilang ibangon. Etong mga to, anong magagawa na itong mga to? Anong gagawin ng mga coins nila? May utility ba yan? Wala. Anong gagawin yan? So puro hype lang yan. Ang makikinabang lang dyan yung mga insider tsaka developers. Once na may mabitag dyan o may idol, merong may idol sa celebrity na yun. Halimbawa, idol si Kanye West. So bili tayo ng coins ni Kanye West. Yeah! 'Di ba? O yun, kukunin lang nila yung pera nyo. Ganun lang yun mga lodi sa tingin ko ha. So, hindi ko alam kung bakit may mga nagpapaloko pa sa mga ganyan, mga lodi, no? Tayo talagang negative tayo dyan. Kahit siguro magpapaloko lang ako dyan kapag naglabas ng token si Ann Curtis. Yan, bibili ako nun. kahit na maloko ko nun. Sige, bibili ako para sa'yo. Baby. Childhood crush ko yun si Ann Curtis No, ayan, mga lods. Pwede yun. Okay, si Avril Lavigne. No, ayan, yung mga crush ko dati. Si Avril, si Ann, si Jessica Soho, ayan. Ayan. So, ayan, shoutout ha. Ito na, punta na tayo dito sa mga nagtagumpay ngayon. Mga nag-champion. Mga nag-champion na coins, mga lodi. So, ayan, Chainlink wins big. Woo! Panalo ang mga Chainlink community. US Commerce Debt and BEA are using Chainlink to deliver microeconomic data, no, GDP, PCE, real final sales on chain, mga lodi. No, so ito, syempre nagbunyi yung mga Chainlink, mga lodi. Pero sinabi na natin to, mga lods, pati nga si King Balik sinabi niya na to, 'di ba? Saan ba gagamitin niya mga yan? Sa data. Sa data. Yeah? Ano pa? Siyempre yung fight. Ayun na nga yung fight kaya medyo kaninang sa day sobra yung fight Panalo yung fight US Department of Commerce select Fight Network to verify and distribute economic data on chain. The crypto revolution continues, which is good to, mga lodi. Goods talaga to, pati yung sa Chainlink, goods pa rin yan, mga idol. No, walang problema dyan. No, syempre, talagang mag-hype yan, magpa-pump yan. Kaya lang, di ba, nag-pump na. Ano nangyari? Check lang natin. Chainlink, nag-pump nung in-announce. Tapos, ano nangyari? Balik siya sa ulit. Kasi, na-hype Na-hype, mga idol. Di ba? Na-hype yung Chainlink. Paldo, yung mga bumili dito ng mga developers o mga insider. Profit tayo, profit. Pag profit nila, balik na ulit sa dati, di ba? Yung fight medyo mataas kasi yung nilipad ng fight kaya medyo nasa taas pa siya ngayon. Solid pa rin, no? Di ba? So goods pa rin, pero nakakaano lang yung mga iba na talagang no. Tapos eto pa, key, ang dami nila, mga lodi. Key US economic data points are now on chain by a Chainlink data feeds cross these blockchains. Arbitrum, Avalanche, Base, Botanix, Ethereum. Ba't pinangalima mo pa Ethereum? Dato na yan. Ethereum, Linea, Mantle, Optimism, Sonic, and ZK Zinc. Di ba? So, ano ba yan? Para saan ba sila? Economic data, mga lodi. No? Sa data sila, data. So, goods pa rin yan, mga idol. Kaya nga ito, sinabi na ito nung itong galit sa XRP. Sabi niya, 7 chains and XRP ain't one. Told you. Sabi niya ganun. You would have been easy money. So nakalagay dito, Kraken is honored to be selected as a trusted partner for Commerce Gov to purchase the necessary crypto assets to carry out their initiative of disseminating US GDP data across major blockchain. Ako, nainis nga ako dito. Alam niyo kung bakit? Kasi including Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche. Bakit nandito yung Stellar? Hindi pwede. Nalungkot ako nung nandito siya. Mga idol, dapat tula siya dyan Sa iba siya Hindi ito yung kanyang, para sa akin Hindi ito yung kanyang purpose. No? Pero wala, nandiyan na siya. Wala tayong magagawa. Polygon and Tron. So, Secretary Howard Lutnick and Trump continue to show unmatched support for technology and commitment to U.S. leadership in innovation. Crypto brings unparalleled transparency and efficiency to government data
paving the way for a more trusted digital economy. Ayan. Mga idol, no? So, grabe, no? Tapos, syempre, sasabihin, oy, wala yung XRP. Kawawa. Kasi hindi naman yun yung purpose ng XRP sa data. Ba't nang gagawin niya dun? So, ayan nangyari, nag-pump sila. O ngayon, bumalik na sila. So, ganun yung mga lodi, no? Kasi hindi naman sila pang payments eh. Ang XRP ba't kasi nandito si Stellar eh? Dapat hindi siya dyan. Ayoko nga ng sayang, oh. Pero hindi yan. Kakala siya dyan, naniniwala ako. No? So, ayan, grabe. Yung mga yon, itong mga to nga, hindi naman natin alam kung nag-pump tong mga to. Tingnan natin na Arbitrum. Nag-pump siya ng konti. Mga lodi, halos wala nga sa 24 hours. Siguro dito yung wala eh. Saan dito? Hindi ko alam Ano pa? Ito na lang, yung Avalanche na lang, yung Abe. Tingnan natin yung Abe. Yung Abe, hindi pala Abe to. Abe, sorry ito, ulitin natin. A-box pala, iba ko ng A-box. Eto, medyo nag-pump yung A-box. Ang mahal na rin kasi ng A-box, 1,000 plus na. So, ayan. Pero, mga lodi, okay lang yun. Kasi yung iba kasi, nagpipim, Jeblo, ba't wala yung XRP, ganyan-ganyan. Wala pa mga lodi, hintayin natin yung kanyang moment to shine. Hindi pa to yun. Gusto nyo na ba na ngayon mag-pump si XRP? Ako ayoko pa. Nag-iipon pa ako eh. Sa ano pa tayo yan? Ang gusto ko niyan mga November, December pa siya mag-pump. Mga idol. Kaya marami yan lalabas mga lodi. Pwedeng lumipad na yung mga gantong coins. Kaya nga mas maganda marami kayong coins eh. Para makita niyo yung nila, yung kanilang time to shine, no? Ako kasi although marami tayong coins, sabi natin nasa 10, yung XRP pa rin yung aking pinakamalaking kaya kasi maliit lang naman eh. Kasi alam niyo naman, di ba mga lodi, na bumili ako ng sasakyan. So, naubos yung ating asset nun. Nagsimula tayo mag-ipon ulit nung nakaraang buwan lang. So, magkano lang yung naipon natin. So, yung asset ko nun, yung 50% nun, ayun yung binili ko ng XRP. Magkano lang yung bili ko nun. Tapos, bumili pa ako ng yung 50%, binili ko ng mga ibang coins ng tigma magkano lang. Di ba? So, tapos, simula nun, nagdi-DCA na lang tayo. So, although nagpo-focus ako sa XRP, meron din akong nagdi-DCA din tayo sa ibang mga coins. 'Di ba? Kung sinuswerte, sa trade, nakakatulong yung trade natin sa Bitcoin. 'Di ba? Pero ngayon, yung trade natin sa XRP is negative, no? Sakto talaga tong triangle na to, mga idol. Diyan yan gagalaw. Tatamaan talaga yung position natin. Pero yung liquidation natin, hindi na yan. Sana hindi na tamaan. Ayan, diba? So, ganun lang mga lods. No? So, tapos, eto, three things that can send crypto higher. No? As per Sri Kumar. Sino to si Sri Kumar? Markets could be shaken if Fed Gov. Lisa Cook is fired and replaced with a rate cutter. So, kilala niyo na si Lisa Cook. Ilang beses natin nabanggit yan na tinatry ni Trump na i-fire to o alisin sa posisyon para makapag-posisyon si Trump ng allied niya. If PCE inflation tops 3.1% or if the president stacks the Fed with loyalists, any of this could lift yield as well as crypto. No? Kahit ano daw doon, pwedeng magdulot, no, ng paggalaw na malaki sa crypto, mga lodi, no? Ayan. Tapos ito, there is now an 86.2% chance of getting a rate cut in September. So, malaki na yung chance, mga lodi, no, na magka-cut tayo sa September at magsi-September na. At yung cut rate na yun is lang yun, first half, hindi. Second half, at least September 17 kasi, mga idol, no? So, September 17 rate cut, goods na goods yan. Dapat makapagbodega na tayo bago pa
September 17. Kung magre-rate cut mga idol Kasi ang mangyayari niyan, kung magre-rate cut, magsisimula na yung alt season. Sa tingin ko kung hindi magre-rate cut mga idol, magda-drop muna ng malalim bago umangat. Ganun yung nasa isip ko. Malalim lahat. Lahat yan mga idol, no? So, ayun yun. Sana mag-rate cut na. Kasi pag nag-rate cut naman yan, ang gagawin lang naman yan, sa hours lang yun Hours or day. Hours or day mga idol, ang mangyayari pag nag-rate cut, marami munang i-disappoint yung market para ma-shake out sila. Tang nag-rate cut na, bumaba pa rin. Pwedeng mangyaring ibaba ng ganun kasi kahit positive yung news para ma-shake out sila and then saka lilipad. Pero hindi yan matagal. Mga days lang yan or hours. Baka nga hours lang Baka oras, minute lang Para lang may maliquidate bago lumipad, no? Pag nag-cut ng rate. Pero kapag hindi nag-cut ng rate, asahan nyo mga idol, gagalaw ng ganito yan, no? Down, up, down. Ganun. Wag nag-down, di ba? Lahat ng nakalong, durog. Lahat ng naka-short, durog. Sabay babagsak ulit, no? Ganun lang yan, mga lodi. Naku, yari tayo dun. Mga lods, no? So, hintayin natin. Confidential webinar reveals 91% of financial institution will be migrated to ISO 222 by the November 2025 deadline despite slow public adoption. So 91% mga lodi ng lahat ng institutional will be migrated. Financial institutional. Mga lodi sa ngayon hindi pa kasi parang slow pa siya. Pero pagdating ng November, ayun na nga yung mga, ayun yung date natin mga lods November, December tayo, October, November, December. Pwede pang umabot ng January. Yung 4 months na yun, doon ang pinaka-critical sa atin para mag-DCA palabas. Mga lods, tandaan nyo yan, no? So, ayan. So, 91%, di ba? Grabe yan. So, ito grabe rin to mga lodi. Naku, nainis ako dito. Ba't nila alam yun? Ba't kailangan... Nainis ako dito mga lods Sa totoo lang, di ako natuwa. Pero matuwa na masaya ako para sa kanya. Kasi ito yung yung parang OnlyFans creators ba yun? Tawag dyan. Sikat to Yung hindi to yung isang babae. Yung may sasabihin na meron siyang $1.3 million na ininvest sa XRP. Need help. Okay. Investing. Don't know what to do, what it is, but I need help. I need help. Okay, so I would recommend, so me personally, I have 1.3 million in XRP. So right now it's about $2 and something cents, but the community knows that when I know it will bump up to $10, I'm going to be basically set for life. Grabe, no? Meron siyang 1.3 million XRP. Tayo, alikabok lang. Ang swerte ng mga mayayaman, no? Parang kaya dito siguro yung mayaman yung mga mas mayayaman. Tapos yung mga may hirap hindi sila yung mayaman masyado. Kasi yung mga mayayaman meron na silang pang-invest, no? Tayo wala pa, nag-iipon pa lang tayo. So ito, nakalimutan ko yung pangalan nitong babae na to. This clip was filmed on June 6. Was it a top signal then? No, XRP was 2.7 that day. Ayan, ito pala yan. Yung pangalan nito babae na to. We usually did a podcast about investments. Camila. Kalimutan ko yung pangalan niya, mga idol Basta sikat to Alam ko sikat to. So, bad trip. Mas malaki pa yung niya, nakakaingit. Nainggit Nainggit lang ako sa kanya pala, hindi ako nainis. Nainggit, ayan. Iba yung NB sa sa rat. Yung para 7 deadly sin Ayan. Sana all. Mapapasana all ka na lang talaga, mga lods, no? Imagine nyo, pag yung XRP, lumipad yan, nako, sinabi niya yung invest niya. Alam na, paldo siya, nako, habulin ng ng IRS o ng SEC o ng kung ano man. Na? So, ayan, grabe. Wormhole, Ripple, ito. Everywhere you look, Ripple was already started the partnership. Multi-chain interoperability to the XRP ledger
XRP and RLUSD. Wormhole is announcing a partnership with Ripple to bring multi-chain interoperability to the XRP ledger and the upcoming XRPL EBM sidechain. Wormhole will be the core interoperability solution for the XRP ledger ecosystem. This integration will bring institutional grade knowledge. So, partnership ulit ng Wormhole. Ito naman, ang galing ng sinabi niya dito mga lods. Ita-translate ko para sa inyo. Ang tindi na ito mga lods. Sabi niya dito, I have been working at the Bank of Japan since 2010. No? So, nagtatrabaho siya sa Bank of Japan. Simula pa ng 2010. There is one thing I want to convey. Many of the dots connected by prominent figures in the XRP community are facts. No? Facts. Sabi dito, the XRP ledger is deeply integrated into the Bank of Japan's future plans. Japan will take the lead in ways that many cannot imagine. Grabe mga lodi. Ano pa? Parang matindi na, di ba? I do not hold any cryptocurrency asset at all due to my position. I am legally prohibited from doing so. However, I have been telling close friends, you should buy as much as you can. Sabi niya, mga lods. No? Japanese to ha. Hindi ko kilala to. This account exists to reveal fragments that are not publicly spoken. I believe everyone should have equal opportunities. Silence is no longer an opinion. So parang pinopost niya to para sabihin sa mga tao, no? I will share as much as possible whenever I can. Work is busy and it has gotten even busier lately. I'm not seeking comments, praise or reaction. This is my only platform for expression. I will convey only what needs to be conveyed. I hope it reaches as many people as possible. Grabe yun mga lods, no? Kayo nang bahala dyan, mag-isip mga lodi. Hindi ako financial advisor mga lodi, no? Huwag kayong umasahin para bumili, magbenta o mag-hold ng coins mga lodi. Do your own research mga idol, no? So ayan ha. Tapos eto, so dahil nga maraming maaway sa XRP, sabi dito ni Nietzwax, I don't care what negative people on X say about XRP. XRP is indifferent to their insults. Sabi, no? The truth is, XRP Ledger keeps running. Ripple keeps growing and building utility. XRP Ledger projects keep growing and building utility. More and more institutional interest keeps growing. Treasury companies are growing. ETFs are coming. Companies all over the world are deploying on XRP Ledger. Each day, more and more retail investors hear about XRP, like what they hear, and becoming holders and advocates. The army grows. No, XRP on-chains stats keep growing. The lawsuits is over. Regulations are falling in place to help XRP Ledger where before they specifically targeted it. CME Group said the XRP futures contracts crossed 1 billion open interest in just over 3 months, the fastest ever. Gemini launched an XRP CC and they're up past Coinbase in days. The list goes on. So, no? Last. XRP was left for dead only few years ago. And yes, then too, people on X claimed XRP was insert hyperparabolic FUD. And now that the momentum is roaring, some are still saying it. Not surprised, no? So, marami pa rin nagfa-FUD, mga idol, no? But the simple truth is momentum is growing for XRP and that momentum has many factors in the futures that could exponentially increase it. Most of all, people like XRP. So ayan, ang haba kasi, konti na lang pala, basahin na natin. New people find the use case and community exciting. Nothing is decided yet. Crypto is ever evolving. If XRP a community and publicly a layer 1 that people like, talk about, build on, and support, that is progress that can change the outcome of the future. All of this is to say XRP is indifferent to people saying negative things about it on X. You can be too. O, ayan mga lords. No? So, sabi nga, ulitin ko lang yung sinabi ni Edo Parina, mga lodi. Sabi niya,
sabihin mo lang ng isang beses yung XRP sa ibang tao, i-share mo lang siya o ganyan. Kapag hindi nila naintindihan o hindi nila ni-research, hindi nila inintindi, yaan mo na yun. Hindi mo nakasalanan yun kung may iwan sila. Hindi lahat is para sa XRP. Ayun yung sinabi. Pero baliktad kasi si Yuto eh. Si Yuto naman, sinishare niya yung hanggat maaari, i-share niya kasi gusto niya lahat magkaroon ng pagkakataon makabili ng XRP. No? Wag isikreto yung husay. Huwag niyo isikreto yung husay ng XRP kasi dapat lahat magkaroon. O, ganun. Ganun naman yung sa kanya. So, kayo na lang ang bahala sa mga nakikinig sa atin dito sa channel. No? So, kayo, kung maniniwala kayo o hindi, alam niyo naman sa social media, pwedeng mali yung sinasabi ko, pero pwedeng kasinungalingan lahat ng sinasabi ko o yung mga nababasa ko dito. Diba? So, kayong bahala, mga Lodi, no? Nasa inyo yan. Desisyon nyo yan, pera nyo yan, dapat mag-research kayo ng sarili. No? Yung panonood nyo sa akin, siguro, sama nyo na rin sa research nyo. Pero, wag lang ako yung pakinggan nyo. Mag-research din kayo ng iba, no? Lalo na sa mga pro, kung may kilala kayong mga pro, tanungin nyo. Ganun lang yun, mga idol, no? So, ayun. Grabe. So, solid yung news natin ngayon, overall. Mga idol, no? From global news to crypto news, no? So, ayan. Napakalupit, no? So, mamaya, kita-kits ulit tayo gabi, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Alam nyo naman yan, mga lods, no? Everyday tayo. At syempre, sana wag nyo kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel natin. Sobrang salamat sa mga sumusuporta. Check nyo yung link dyan sa baba, lalong-lalo na yung mga wala pang crypto exchange, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? What's up? Subscribe to Cloves TV, subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, you didn't see the picture. oh. You'll be in the picture if you subscribe. Peace!